Hello guys! Hello para to sa lahat ng Scorpio. Scorpio, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy, Scorpio. This is general reading, so tingnan natin Scorpio kung anong message, kung ano ang energy na para sa'yo. So, next 3 months siya, so from July, August, and September. Wow. Okay, Scorpio, congratulations sa'yo kasi sobrang positive yung energy na meron ka sa 3 cards na to. Financial and material changes, maybe this is your current situation. Sinasabi ng baraha, maybe meron kang mga pinagdadaanan na problema sa pera, nag-aalala ka. Siguro ikaw ay breadwinner or ikaw lang yung inaasahan sa pamilya. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag kang mag-alala, Scorpio. Okay? Huwag kang mag-alala kasi posibleng darating na kung ano man to na matagal mong minamanifest. Okay? Meron kang manifestation. Like for example, nagmamanifest ka ng isang stable na trabaho, stable na career, stable na business, stable na relationship, pagbabago sa pera. Possible na simulan mo na siya, yung pagsisimula mo dito maybe July or August. So, within the next 3 months, yun yung focus mo. It's either, ang focus mo is makapag-ipon ng pera para sa pagpapakasal, pag-launch ng isang business, pakikipag-partner sa isang tao, pagpapatayo ng bahay, pagkakaroon ng baby, parang ganon. So, nakikita natin dito na same with the Pisces. Panoorin mo yung Pisces kasi baka makaresonate ka sa kanya. Kasi same din kayo, may emperor siya. Ikaw, meron siyang emperor, meron siyang 4 of swords. Ikaw, meron kang 4, foundation and achievement. So, meron kang ma-achieve. Meron kang ma-achieve na pwedeng magdala sa'yo ng sobra-sobrang stability and balance. Stability, security. Ano ba yung kailangan mo? Ano ba yung foundation mo? Ano ba yung kailangan maging stable sa buhay mo? Love life ba? Pera? Bahay? Pamilya? Trabaho? Kung ano man siya, ikaw lang yung nakakaalam nun. 'Di ba? So, tingnan natin dito sa next cards mo. Pasensya na dito, Scorpio, kasi sobrang tigas ang baraha. Okay. Scorpio, love begins, 2 of cups, same energy siya. Wow, ang ganda. So, 6 of pentacles. Okay. Congratulations pa rin kasi magiging busy ka. Diba? Pag busy tayo, ibig sabihin, we are prosperous and stable kasi busy tayo eh. Di ba? May pinagkakabalahan. And sa ilalim mo is 4 of Pentacles and Wheel of Fortune and 5 of Pentacles. Okay. Scorpio, eto yung 3 cards mo sa ilalim. Sinasabi ng barahan na ikaw ay magkakaroon ng healing. Healing financially and healing emotionally. Healing physically. So, may mga sakit ba kayo sa katawan? Mayroon ba kayong problema sa pera? Nangailangan ng pera because of health problems. Maybe mother mo or father mo. Dito sinasabi ng barahan na for the next 3 months, magbabago ang lahat. Diba? Siguro sa ngayon, habang nanonood ka, since June pa naman ngayon, diba? Pwedeng iniisip mo na wala kang pera, wala kang source of income, walang sigurado na pwedeng makuha mo tong Wheel of Fortune. But yung Wheel of Fortune na to, sinasabi na merong kumbaga, matatapos at magsisimula sa buhay mo. Yung matatapos yung problema sa pera because may pagkakataon ka na para makapag-ipon ng pera, may pagkakataon ka na para, kumbaga, maayos, okay? Mas stable mo yung takbo ng iyong financial. Okay. Simulan natin dito sa 2 of Cups, love begins. So, maybe there's a partnership, collaboration, may kakasal, may planong pagpapakasal,
may relationship na pwedeng mag-blossom. I hope na this relationship ay legal siya, hindi yung third party or kano pa man. Pero wala naman tayong nakikita ditong third party. Six of Pentacles and foundation and achievement. Same lang sila na sinasabi na magkakaroon ka ng balanse sa pera. Siyempre, kikita ka ng pera, 'di ba? Magiging 10 of wands ka. Yung 10 of wands is sobra-sobrang busy. Wala siyang oras para sa kung ano pa man. It's either nasa ibang bansa ka, within the next 3 months, maybe, nasa ibang bansa ka, maybe September siguro nasa ibang bansa ka na. Isa ka ng OFW or kung dati kang OFW, mas sobra kang magiging busy. Ang 2 of Cups na to, tapos 6 of Pentacles, sinasabi na may isang tao na posibleng makakatulong sa'yo para mabalanse yung pera mo. Maybe this is your employer, company. Siyempre, di ba, tingnan mo naman tong 10 of wands. Yung 10 of wands dyan is sobrang busy ka eh. Di ba? Ang sobrang bigat ng trabaho mo. Sobrang bigat, sobrang hirap na hirap ka. Pagod na pagod ka. Di ba? Yung 10 of wands na doon is yung parang overtime, full-time, walang day off, nakatira ka lang sa isang bahay, parang ganon. So, ang 10 of wands na to, sinasabi ng barahan na you need to have balance, 'di ba? Kasi kahit sabihin mo na first time mo diyan sa ibang bansa, hindi ka dapat magpakitang gilas agad, 'di ba? Mag-observe ka lang kung ano yung mga kailangan mong gawin kasi mapapagod ka agad-agad, 'di ba? So, 10 of wands, multitasking, overworking talaga siya eh, 'di ba? Kailangan mo ng pahinga. Pero, ang maganda dito is malaki din yung kita mo. King of Pentacles. Sa usaping pera, nakikita ko, July, medyo July, hindi pa masyadong malaki yung ipon mo or yung pera na papasok sa buhay mo. Maybe September, parang nakikita ko na financially you are calm, you are prosperous, you are abundant. At yun lang, be careful lalo na kung alam mo na sobrang hirap na kitain yung perang yan. Magkano ba yung paki-comment ka sa comment section. Yung OFW like for example, sa Dubai, Saudi Arabia, Qatar, yung sa bahay paki-comment sa comment section if may mga OFW tayo dito. Kasi, kailangan nyo na bantayan yung expenses nyo. Hindi ibig sabihin na, lalo kung first time mo sa ibang bansa, hindi ibig sabihin na ikaw yung breadwinner or ikaw yung nilagay ng pamilya mo as breadwinner, ipapadala mo na lahat Ano yun panahon pa yun ay kopong-kopong Kailangan, pag nasa ibang bansa ka nagtatrabaho, kailangan maging wise ka. Paano pag napagod ka? Paano kung nagkasakit ka, di ba uuwi ka ng Pilipinas? Hindi mo dapat ubusin yung pera mo, yung sweldo mo na ipadala mo siya. May mga ganun na yung parang, halimbawa, yung sweldo nila, nagtitira lang sila ng parang sa katawan nila, shampoo, kung hindi libre yung shampoo, yung pagkain, like kung gusto nilang bumili ng Asian food, parang ganun. Lahat binapadala sa pamilya. Yung pamilya sa Pilipinas, buhay mayaman, inom dito, inom doon. Celebration dito, celebration doon, di ba? Sobrang nakakaawa yung OFW na ganyan. Yung OFW, pagod na pagod, natutulog ng umaga na, gising ng maaga. Kakain, nakikita ko yun sa mga reels, nakikita ko yung isang OFW, kailangan niya magtago habang kumakain. Bakit kailangan magtago, di ba? So, isipin mo yun, kapamilya mo, nakikita mo na nagtatago siya. And yung kapamilya sa Pilipinas, sobrang free sila kumakain sa mga restaurant, di ba? Pa-picture-picture. So, if meron tayong, ikaw Scorpio, ikaw ito ikaw yung mapupunta sa sitwasyon na ganyan Ikaw yung mapupunta sa sitwasyon na mahirap. Pero, ang maganda dito, may kikitain ka, malaking halagang pera. But yun na nga, kailangan maging wise ka. Hindi mo dapat yun ipadala lahat sa Pilipinas. Balikan mo yung video na to.
pag sinunod mo yung sinabi ko, like yun, kung magkano yung sweldo mo, magpadala ka lang ng konti lang, tapos ano lang, alam mo na obligation mo lang, 'di ba? Hindi naman kailangan ipadala mo lahat. And after 1 year, balikan mo to. Siguradong marami ka ng pera, 'di ba? Kasi hindi ibig sabihin, napanood ko nga yung sabi ni Vice Ganda, 'di ba? Na yung breadwinner, bakit kailangan isa lang? Bakit kailangan yung nangingibang bansa sa pamilya isa lang? 'Di ba dapat lahat tayo kailangan pumunta ng ibang bansa, hindi yung naghihintay lang tayo sa kapamilya natin, di ba? Wow! Sobrang nakakaloka yung mga readings ngayon. Nakikita ko sa'yo dito, sobrang mahal na mahal mo, Scorpio, ang pamilya mo. Kaya pinapaalalahanan ka ng barahan na yung pagod na nararamdaman mo sa ngayon, huwag mong sisirain, ha. Maging wise ka, ha. Isipin mo paano pag nagkasakit ka. Diba? Kailangan mong umuwi ng Pilipinas. Paano kung pinadala mo na lahat? Kinain lang ng pamilya mo sa isang buwan, yung padala mo buwan-buwan. Diba? Wala namang investment. 6 of Wands, victory and success, Ace of Discs, Prince of Swords, and Wheel of Fortune. Tingnan mo nga naman. Dalawa yung Wheel of Fortune mo, ha. Nasa ilalim mo yun, eh. Diba, oh. Ibig sabihin, Scorpio, congratulations sa'yo. Congratulations kasi etong 3 months na to, eto na yung stepping stone mo. 'Di ba? Ang 3 months na to, ito yung stepping stone mo papunta doon sa victory and success, papunta doon sa Ace of Discs. So, sinasabi ng barahan na magbabago ang takbo ng buhay mo. Okay? 2 times. 'Di ba? Parang gano'n. So, ibig sabihin, 2 times na Wheel of Fortune. Iikot yung Wheel of Fortune ng 2 beses papunta sa'yo. So, pwedeng kung ano man to na plano mo, simula ngayong July, sinasabi ng barahan na pwedeng magdala yan sa'yo ng pera, balanse, and peace of mind. And yun, meron din ditong mga Scorpio na pwedeng mapopromote sa trabaho, magre-retire na sila, malaki yung pension, merong nag-resign sa trabaho na pwedeng may back pay na mataas. So, yun. Ace of Discs, sinasabi ng Ace of Discs dito na meron ditong Scorpio na from September, posibleng ikaw ay may bago ng trabaho. Or maybe August, or maybe July. So, kung alin dyan sa 3 months na yan, maraming good news, maraming, kumbaga, happy, congratulatory news, mga pagbabago to. Maybe new location ka na, new job, new location. Ang ganda ng takbo ng ano mo, ha. Para kayong mga Pisces, 'di ba? Yung ang ganda ng takbo ng flow, yung flow ng money sa inyo, sobrang galing. Kasi isa ka sa Scorpio, isa ka sa mga zodiac sign na sobrang magaling dumiskarte. Ang pinaka gusto ko talaga sa mga zodiac sign, lalo pagdating sa trabaho, Sagittarius, and then Scorpio. Yung Libra, maganda din sila sa trabaho. Pero, minsan yung Libra, gusto nyo yung yung mabilis, 'di ba? Pero ikaw, talagang matyaga ka, 'di ba? Kung ano yung trabaho, gagawin mo talaga, aakuin mo talaga siya. And nakikita mo na, halimbawa, kung kailangan ka, nag-o-offer ka ng help mo. So, yun. Thank you guys for watching. Bye!